Serengeti National Park, Tanzania, alas 5 ng umaga. Bahagyang kumikislap ang abot-tanaw sa unang sinag ng bukang liwayway habang ang mahabang anino'y humahaplos sa gintong kapatagan. Sa loob ng isang simpleng kubo ng ranger na nakatago sa ilalim ng mga punong akasya, iniikot ni Ranger Ethan Rivas ang kanyang kape. Ninanamnam ang katahimikang tanging ang kalikasan lamang ang makapagbibigay. Matapos ang 17 taon ng pagbabantay sa malawak na lupain na ito, ang Serengeti ay hindi na lamang trabaho, ito'y tahanan. Bawat tunog, bawat amoy, bawat bahagyang pagbabago ng hangin ay isang wikang natutunan na niyang unawain. Ngunit walang nakapaghanda sa kaniya para sa susunod niyang nakita. Habang pabaling siyang sumilip sa bintana, nadulas mula sa kanyang kamay ang mainit na tasa ng kape at nabasag sa sahig na kahoy. Napahinto ang kanyang paghinga. Ilang metro lamang ang layo sa maalikabok na lupa, sa paanan ng kanyang hagdan, nakaupo ang isang leon na babae. Hindi ito nakaluhod, hindi ito handang sumugod. Nakaupo ito ng tuwid, nakapako ang tingin. Ang kanyang gintong mga mata ay diretsyo kay Ethan at sa kanyang bibig nakalaylay ng malambot ang isang batang leon, halos hindi na gumagalaw. Napakurap si Ethan, sigurado siyang guni-guni lamang iyon. Umiwas ang mga leon sa mga tahanan ng tao sa abot ng kanilang makakaya. Hindi sila lumalapit sa mga kubo, hindi sila nagbibigay ng anuman, at lalong hindi sila humihingi ng tulong. Ngunit ang leong ito, naghihintay siya. Maingat at tila may layunin, ibinaba niya ang kanyang malaking ulo at inilapag ang anak sa unang baitang ng kahoy para bang inihahandog ito sa isang di nakikitang dambana. Hindi gumagalaw ang maliit na katawan. Ang payat nitong anyo ay bahagyang kumikibot. May dugo sa kaliwang balikat nito, dumidikit sa kahoy sa ilalim. Pagkatapos ay umatras siya ng isang hakbang. Hindi makagalaw si Ethan. Ang tibok ng puso niya ay parang tambol ng digmaan. Parang biglang lumiit ang kanyang kubo. Ang hangin biglang naging manipis. Parang nagbago ang mga batas ng kagubatan at hindi na niya alam kung sino siya sa kwentong ito. Maninila, tagapangalaga o panghimasok. Muling itinaas ng leona ang kanyang tingin. Wala sa kanyang ekspresyon ng banta, walang babala, may mas malalim pa, sinaunang damdamin, likas, paghingi ng tulong. Hindi nakiusap ang kanyang mga mata, nag-utos ang mga ito. Mamamatay ang anak ko at ikaw lang ang makakatulong. Parang alarmang kumislap ang taon ng pagsasanay ni Ethan sa kanyang utak. Siguraduhin ang paligid, ilock ang pinto, kumuha ng pampakalma. Huwag lalapit, huwag lalabas, ito'y kabaliwan. Ngunit nasa doorknob na ang kanyang kamay. Basa ng pawis ang malamig na bakal habang pinihit niya ito. Kumalabog ang tunog ng pagbukas ng pinto. Lumabag sa katahimikan ng umaga na parang kutsilyong humihiwa sa hangin. Hindi gumalaw ang leona, pero ang kanyang mga kalamnan ay tila mga nakapulupot na tagsibol. Nakikita ang tensyon sa kanyang katawan. Isang maling galaw at tapos na ang lahat. Lumabas si Ethan, isang paa, tapos isa pa. Parang hindi totoo ang lupa sa ilalim ng kanyang bota. Parang panaginip ang lahat. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay umuugong sa kanyang tainga. Isang mahinang ungol ang lumabas sa lalamunan ng leona, isang malinaw na babala. Hindi ng pagsalakay, kundi ng hangganan, isang linya sa alikabok. Mahinang nagsalita si Ethan, halos bulong. Ayos lang babae, wala akong balak saktan ka. Dahan-dahan siyang bumaba ng hagdan, bawat kilos ay maingat. Hindi pa rin gumagalaw ang anak ng leon sa kahoy. Ang balahibo nito'y puno ng dugo at alikabok. Lumuhod si Ethan at inabot ito. Malamig na ang katawan, mahina na ang paghinga. Nakapikit ang mga mata. Nang makita niya ang sugat sa balikat nito, kinilabutan siya. Ang kagat, ang pagkasira ng laman, hindi ito gawa ng isang tulad ng hyena. Malupit ito, teritorial.
Isang lalaking leon, isang bagong alpha na tinatanggal ang huling bakas ng kanyang karibal. Isa ito sa pinakabrutal na ritual ng kalikasan. Malamang ay nabuhay pa ang anak sa ataking layuning tapusin siya. Maingat na binuhat ni Ethan ang kuting at binalot ito sa kanyang jacket. Ang maliit na katawan ay tila walang bigat. Napakababasagin, parang tumpok ng buto na pinagsama ng balahibo at kagustuhang mabuhay. Nagigting ang katawan ng leona, bumaba ng bahagya ang kanyang ulo, bahagyang umusad ang kanyang paa. Huminto si Ethan, nagtagpo ang kanilang mga mata. At sa sandaling iyon kahit walang salita, isang pasya ang nabuo. Binitawan niya ito, nagtiwala siya. Sa loob ng kubo ang dating routine ay napalitan ng emergency. Biglang sumindi ang ilaw, nakakalat ang mga gamit sa mesa, gasa antiseptiko, panahi. Mas malalim ang sugat kaysa sa inakala at nawalan na ng delikadong dami ng dugo ang kuting. Dahan-dahan lang, bulong ni Ethan, nanginginig ang boses. Kapit ka lang, maliit. Ibinuhos niya ang panlinis sa sugat at agad na pasigaw ang kuting, matinis, puno ng kirot. Tumagos ang tunog sa hangin na parang isang hudyat ng saklolo. Bigla mula sa labas, isang napakalakas na atungal ang umalingaw-ngaw. Parang yumanig ang buong kubo. Isang segundo lang ang lumipas at may mga kuko ng kumalmot sa pinto, magaspang, desperado, ligaw. Pilit pumasok ang leona, bumiyak ang kahoy, umangal ang mga tornilyo, umuga ang pinto sa bigat niya. Nanginig ang mga kamay ni Ethan, bumagsak ang pawis sa kanyang mukha, humapdi sa kanyang mga mata. Ang sigaw ng anak ay nagsindi ng takot sa ina, pero hindi na siya pwedeng tumigil. Hindi ngayon, hindi kung kailan malapit na siya. Pinilit niyang huminga, pinagdikit ang mga bagang at kinuha ang karayom. Bawat tahi ay parang pagsuway sa takot, sa pagdududa. Sa mga batas ng kalikasan na nagsasabing hindi ito dapat mangyari. Pero pagkatapos tumigil ang lahat, nanlambot ang katawan ng kuting, walang hininga, walang tunog, katahimikan lang. Huwag, huwag, huwag. Sige na, hingal ni Ethan. Pinihit niya ang dalawang daliri sa dibdib nito at sinimulang idiin. Sige na, huminga ka, huminga ka. 10 segundo, wala pa rin. Tapos parang mahina at dahan-dahang kaluskos ng dahon sa tahimik na hangin, gumalaw. Umangat ng kaunti ang dibdib ng kuting. Humihinga siya, napaupo si Ethan, nalunod sa pagod. Tinurok niya ang antibiotic, isinagad ang init ng heater at binalot ng makakapal na kumot ang kuting. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi nito, hindi inaalis ang kamay sa dibdib nito. Sa susunod na 24 na oras, hindi siya natulog, hindi kumain, tanging nagbantay, naghintay. At sa wakas, nang muli nang sumilip ang liwanag ng bagong umaga sa abot tanaw, dumilat ang 2 maliliit, mahamog na mata. Buhay. Mahina pero buhay. Panalo ang unang laban. Sumusunod siya, hindi lang basta sumusunod, tumakbo ang leona. Matatag ang bilis, hindi bumibilis, hindi bumabagal, para bang eksakto niyang sinukat ang layo na dapat niyang panatilihin. 5 metro. Eksaktong 5 metro, hindi masyadong malapit. Hindi rin masyadong malayo, sapat para makita, sapat din para hindi makita bilang banta. Lumipas ang mga kilometro. 10, 15, umuusok na ang alikabok sa likod ng gulong ng jeep. Pero nandoon pa rin siya. Humahabol na ang kanyang paghinga, umaalon ng tagiliran sa bawat hakbang, pero hindi siya tumigil. Ang bawat tapak ng kanyang mga paa ay may layunin, umaalingaw-ngaw sa nagigising na savana. Hindi lang siya humahabol, nagbabantay siya. Pumuti ang mga kamao ni Ethan sa manibela. Bawat ilang minuto, sinusulyapan niya ang salamin sa likod. Kalahating umaasang hihinto na ang leona, magpapahinga, ililigtas ang sarili. Pero hindi, kahit isang beses hindi siya tumigil. Hanggang 50 kilometro.
Isang buong oras siyang tumakbo sa nagbabagong hangin, sa init ng araw, sa baku-bakong lupa. Umiiwas sa mga palumpong, dumadausdos sa tuyong damo, nakayuko ang mga tainga, tuwid ang tingin. Isa siyang anino ng purong determinasyon. Bawat hakbang ay isang tanong, saan mo dadalhin ang anak ko? Makikita ko pa ba siyang muli? Tutupadin mo ba ang pangako mo? Hindi niya alam ang destinasyon. Hindi niya kilala si Ethan, pero sumunod siya, tinutulak ng isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng likas na instinct ng isang hayop, pananampalataya. Ipinagkatiwala niya ang buong mundo niya, ang sugatang, halos patay niyang anak, sa mga kamay ng isang taong dapat niyang katakutan. Malamang ay sigaw ang bawat hibla ng kanyang pagkatao, huwag magtiwala, huwag sumunod, umatras, pero hindi niya ginawa. Dahil noong nagtagpo ang kanilang mga mata, noong umagang iyon, may nagbago. Ang tingin ng Leona ay nagsabi ng, tulungan mo ako. At ang sagot ni Ethan ay, tutulungan kita. Nang sa wakas ay makarating si Ethan sa alikabok na paradahan ng veterinary center, biglang huminto ang jeep. Mabilis siyang bumaba, tumakbo sa likod at maingat na binuhat ang kahon. Nakita na ng mga staff ang kagipitan sa kanyang mga mata at agad na sumugod upang salubungin siya. Pero hindi iyon ang ikinagulat nila, ang Leona ang ikinabigla nila. Nakatayo siya sa gilid ng paradahan, mabilis ang paghinga, pagod na pagod, pero hindi gumagalaw. Dumating siya ilang segundo lang matapos ang sasakyan, at ngayon naghihintay na naman siya. Walang unggol, walang lakad-lakad, basta nakatingin lang habang binubuhat ng mga tauhan ang kuting papasok na natili siyang nasa labas ng gate. Ang mga matay sinusundan ang bawat galaw, bahagyang kumikibot ang buntot. Mabilis na dinala ang kuting sa loob ng double doors. Hindi lumingon si Ethan hanggang sa marinig niya ang kalansing ng metal na gate na isinara. Paglingon niya, nandoon pa rin siya, hindi gumagalaw. Tahimik. Sa loob, amoy antiseptiko at pagmamadali ang sterile na hangin. Binuksan ni Dr. Amina Delgado, ang lead vet, ang mga x-ray at napakunot ang noo. Kalma ang tono niya, pero ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pag-aalala. Matindi ang bali, Ethan, sabi niya, sabay turo sa screen. Kailangan natin siyang operahan, hindi ito pwedeng ipagpaliban. Tumingin si Ethan sa bintana sa tabi ng operating room. Nagsisimula ng bumagsak ang ulan, gumuguhit ng linya sa salamin, binubura ang hugis ng Leona sa labas. Nandoon pa rin siya, hindi gumagalaw, ang ulan ay dumikit sa kanyang balahibo na parang belo. Hindi siya kumurap, kahit minsan. Lumipas ang 2 oras, tapos 3, mas komplikado ang operasyon kaysa inaasahan. Maraming bitak sa buto, punit na kalamnan, pero hindi umalis si Ethan sa pasilyo. Ang kanyang mga botay nag-iwan ng putik sa sahig habang paikot-ikot siya. Hindi niya malimutan ang tingin ng Leona. Sa labas, lumakas ang ulan, nabuo ang mga bara sa putik, umuugong ang kulog sa kapatagan. Pero nanatiling parang rebulto ang Leona sa gitna ng unos. Hindi na tinag, basang-basa pero hindi naghanap ng silong. Isang beses lang siya gumalaw nang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Delgado, nakababa na ang maskara. Pagod ang kanyang mga mata pero may liwanag na ngayon sa likod nito. Magiging maayos siya, Ethan. Tagumpay ang operasyon. Huminga ng malalim si Ethan, halos bumagsak siya sa upuang nasa likuran niya. Muli siyang tumingin sa bintana. Nandoon pa rin ang Leona. Pero may nagbago. Wala na ang tensyon sa katawan niya, basta tahimik lang, para bang alam na niya ang kalalabasan bago pa man sabihin. Kinabukasan, sa ilalim ng malamlam na bughaw na langit na may natitirang ulap, bumalik si Ethan sa kanyang kubo kasama ang kuting, ngayoy antok, may benda pero buhay. Nasa passenger seat ang kahon at hindi umalis ang kamay ni Ethan dito sa buong biyahe pa uwi. Pagdating nila, tahimik na muli ang paligid. Ang parehong lugar kung saan unang lumitaw ang Leona ay nananatiling tahimik. Nagniningning pa rin ang hamog sa mga baitang ng kahoy.
Maingat na binuhat ni Ethan ang kuting, binalot sa bagong kumot at ibinalik ito sa parehong baitang. Sa parehong lugar kung saan minsang lumuhod ang isang ina at nakiusap gamit ang kanyang mga mata. At siya'y naghintay. 5 minuto, 10, tapos 30. Wala. Walang kaluskos mula sa matataas na damo. Walang kumislap na gintong balahibo sa pagitan ng mga puno. Tahimik lang at hangin. Palalim ng palalim ang bigat sa dibdib ni Ethan sa bawat minutong lumilipas. Sinuyod ng kanyang mga mata ang mga punong akasya, ang mga punso ng anay sa malayo, ang tuyong sapa sa dulo ng clearing. Wala, sumuko na ba siya? Masyado na bang matagal ang lumipas? Hinila na ba siya ng instinct palayo, kumbinsidong wala na ang kanyang anak? O mas masakit pa, tahimik na ba siyang nagpasyang huwag nang bumalik, iniisip na hindi na siya kailangan ng anak niya? Nang nagsimulang lumubog ang araw, pinapahaba ang mga anino sa lupa na pabuntong hininga si Ethan. Muli niyang binuhat ang kuting at dinala ito sa loob. Gabi na nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakamasid sa madilim na abot tanaw, umaasang may lilitaw na anyo, kilos o palatandaan, pero hindi siya dumating. At sa katahimikan ng gabing yon, naunawaan niya, hindi siya nawala, hindi niya iniwan ang anak niya, natapos na niya ang kanyang misyon. Sa isipan ng Leona, hindi na nasa bingit ng kamatayan ng kuting. Buhay ito, ligtas, at pinili na niyang iwan ito sa malaytaon niyang desisyon, sa kamay ng nagpakita ng awa sa mundong umiikot sa pagkaligtas. Hindi ito paglayo, ito'y pagtitiwala. Pagtitiwalang ganap, dumating ang paggaling sa anyo ng maliliit na himala. Sa unang linggo, hindi man lang maitaas ng kuting ang ulo nito. Pinadede ito ni Ethan ng maligamgam na gatas gamit ang bote. Nilinis araw-araw ang sugat at palaging nagpapalit ng benda. Palagi niya itong kinakausap, banayad ang tinig, laging may pag-asa. Sa 2 linggo, nangangatog pa ang mga binti ng kuting sa bigat ng sarili nitong katawan, pero sinubukan pa rin itong tumayo. Nabigo. Tapos sinubukang muli. Pagsapit ng 3 linggo, dahan-dahan na itong lumalakad sa paligid ng kubo, bumabangga sa mga kasangkapan at nagugulat sa sariling refleksyon. Pagkatapos ng 1 buwan, nagsimulang magsara ang sugat, tumubo na ulit ang balahibo sa pilat. Pagsapit ng 2 buwan, bumalik na ang lakas sa balikat, unti-unting nawala ang pilay. Ang dating walang laban na kuting ay bigla na lang tumatalon sa kama ni Ethan na parang wala lang. Sa 3 buwan, hindi na ito kuting. Tumangkad na ito, mas payat at mahaba ang katawan. Mas matalim ang mga mata, mas tiwala ang galaw. Bumalik ang likas na liksi nito, parang mga alingaw-ngaw ng isang wikang nalimutan at ngayon muling naaalala. Alam ni Ethan kung ano ang susunod. Kalayaan, inilulan niya ang leon, ngayoy isang binatilyong mabangis sa jeep sa huling pagkakataon. Wala nang kahon ngayon, tanging tiwala. Nagmaneho siya patungo sa isang liblib na bahagi ng reserba kung saan naiulat ng mga ranger na may isang leona na lumilitaw mag-isa. Bumilis ang tibok ng puso niya sa bawat kilometro. Huminto siya, binuksan ang pinto. Tumalon palabas ang batang leon, maliksing galaw, mahinhing paghinga. Tumigil ito sa loob ng isang pintig ng puso. Tapos bigla na lang nawala sa matataas na damo. Hindi na lumingon pa, matagal na nakatayo si Ethan, sinisikatan ng araw ang likuran, habang ang kapatagan ay patuloy na bumabalot sa paningin. May natapos na. Pero sa pinakamagandang paraan, lumabas si Ethan mula sa sasakyan, pabulong na nagmumura habang binubuksan ang hood. Ang karaniwang tunog ng savana, mga kulisap, kaluskos ng damo at huni ng mga ibon ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng masikip, nakakabinging katahimikan. Napahinto siya. May mali. Hindi kailanman ganito katahimik ang Serengeti. Ang katahimikang iyon ay hindi mapayapa, ito'y mabangis.
Sinaunang babala ang gumapang sa balat ni Ethan. Nagbago ang hangin. Tapos mula sa matataas na damo sa paligid ng jeep may gumalaw. Nagsimula ito sa maliit, parang alon lang sa damuhan, tapos isa pa, tapos mas marami. Mula kaliwa, mula likod, mula kanan, may lumitaw. Payat ang mga katawan, may batik ang balahibo. Kumikinang ang mga dilaw na mata sa liwanag ng umaga. Mga hyena, hindi bababa sa 15, marahil mas marami pa. Gumagalaw na parang isa lang, gutom, mapanlikha. Umangat ang puso ni Ethan sa kanyang lalamunan. Binagsak niya ang hood at mabilis na bumalik sa loob ng jeep. Isinara ang pinto eksaktong sa sandaling tumalon ang unang hyena. Kinalmot nito ang metal habang ang mga ngipin nito'y halos dumikit sa mukha ni Ethan sa likod ng bintana. Pinalibutan siya. Tumalon ang isa sa hood, gumagapang at umuungol sa salamin. Kinagat ng isa ang gulong, hinihila ito. Bahagyang umuga ang jeep. Sumabog ang kakilakilabot na tawa ng mga hyena. Matinis, nakakatindig balahibong huni na lumaganap sa damuhan na parang pista ng kamatayan. Hindi na nila siya sinusubok, nangangaso na sila. Isa-isa sinimulan nilang kalmutin ang mga hawakan ng pinto. Kinagat ang mga gilid. Ang ilan, kinagat pati ang mga windshield wipers. Ang sasakyan na dati ay matibay ay biglang parang manipis na papel. Kinuha ni Ethan ang radyo. Ranger Rivas, Sector 12B, Hyenas, pinalilibutan, delikado na ang sasakyan, static. Kinagat niya ang labi. 20 minuto pa ang rescue team. Mabilis siyang luminga sa paligid, pilit nag-iisip, may armas ba sa trunk? Kaya ba niyang tumakbo at makatakas? Hindi laban sa ganito karami. Hinahabol ang hininga ni Ethan, parang kulog ang pintig ng puso niya sa kanyang tainga at pagkatapos, isang tunog ang humati sa mundo. Hindi kulog, hindi makina, mas malalim, mas hilaw, parang mula sa pinakapusod ng kalikasan. Isang atungal, napakalakas, yumanig ang salamin, napakalikas, napatahimik nito ang halakhak ng mga hyena sa kalagitnaan ng kanilang paghinga. Biglang huminto ang buong grupo para bang pati ang mismong savana ay huminto sa paghinga. Lumingon ang lahat ng ulo. Mula sa malalayong punong akasya, 2 anino ang biglang sumulpot na parang bagyong sumabog mula sa ulap. Isang leona. At sa tabi niya, mas malaki na ngayon, makapangyarihan, nagsisimula ng tumubo ang mane. Isang batang lalaking leon. Hindi sila sumugod ng padalos-dalos. Gumalaw sila ng may tiyak na layunin, may direksyon, may galit. Ang leona ang unang umatake, sumalpok sa pinakamalapit na hyena ng may nakakakilabot na lakas. Kumagat siya, napasigaw ang hayop at nagsitakbuhan ng iba. Sumunod ang batang leon, matikas, mabagsik, hindi na isang kuting. Gumalaw siya ng may lakas, koordinasyon at kumpiyansa. Muling umatungal siya, yumanig ang hangin at 3 hyena ang agad na nagtakbuhan nang hindi man lang lumingon. Nabuwag ang grupo. Ang ilan ay nagtangkang lumaban, pero sa loob ng ilang segundo, ang mga mangangaso ay naging biktima. Hinabol ng leona ang isang nahuli at nawala ito sa damuhan na parang hangin. Ang batang leon ay hindi humabol. Lumakad siya paabante, marilag, matatag, huminto siya 10 metro mula sa jeep at humarap kay Ethan. Malalim ang paghinga niya pero ang kanyang mga mata, ang mga matang iyon, ay buo at imposibleng hindi makilala. Yumuko si Ethan, halos dumikit ang noo sa salamin. Nanginig ang sarili niyang refleksyon pero ang sa leon hindi gumalaw. Ang pilat sa kaliwang balikat nito'y halos hindi na makita sa makapal na ginintuang balahibo. Pero nakita ito ni Ethan at higit pa roon naramdaman niya ito. Ito ang kuting, ang minsang kasyang-kasya sa kanyang mga palad. Ang huminto, ang paghinga sa kanyang mga bisig. Ang binalot niya sa jacket ng ranger at pinainit ng heater ng kubo. At ngayon sa tabi niya, bumalik mula sa katahimikan, ay ang ina.
Nakatingin siya kay Ethan. Hindi ito takot, hindi ito kaba, kalma lang. Tiyak, lumapit siya hanggang sa tumayo na siya sa tabi ng kanyang anak na lalaki. Ang kanilang presensya ay hindi pananakop. May ibang ibig sabihin, isang panangga, isang mensahe. 10 minuto ang lumipas, umupo ang Leona paminsan-minsang tumitingin sa kapaligiran pero palaging bumabalik ang tingin sa jeep. Nakabantay ang batang leon, taas noo, dahan-dahang pumapalo ang buntot sa lupa. Hindi gumalaw si Ethan sa loob ng sasakyan, nanonood, humihinga. May nararamdaman sa dibdib na hindi niya maipangalan. At pagkatapos, parang pagbalik ng pahina na unawaan niya. Hindi lang siya binabantayan. Ibinabalik nila ang regalo, ang kuting na iniligtas niya, ang buhay na pinili niyang protektahan laban sa lohika, sa takot, sa instinct. Ngayon, ang buhay na iyon ay nasa labas ng kanyang pintuan. Malakas, kahanga-hanga at walang takot, pinoprotektahan siya pabalik. Mula sa pagiging mahina tungo sa pagiging tagapagbantay, mula sa ugnayan tungo sa pamana, sa malayo isang mahinang ugong, ang sasakyang pang-rescue, narinig din ito ng mga leon, tumayo ang leona, inangat ng batang leon ng ulo. Sa isang sandali, 3 nilalang, tao, leona at leon, ay bumuo ng tahimik na tatsulok ng koneksyon sa pagitan nila. Tumalikod ang mga leon, pero bago tuluyang nawala sa damuhan, pareho silang huminto. Tumingin silang muli. Huling beses, 3 segundo, 3 pintig ng puso, isang pamamaalam, isang pangako. At pagkatapos, nang walang kahit anong tunog, nawala sila. Nagsanib sa mga damo, mga aninong gintot dilim na muling bumalik sa ligaw. Lumabas si Ethan mula sa jeep. Bahagyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Inilapat niya ang isang kamay sa hood para sa balanse, nakatitig sa espasyong kinaroroonan nila kanina. Pumalag ang radyo. Ranger Rivas, paparating na kami. Ligtas ka ba? Dahan-dahang pinindot ni Ethan ang button, mahina at nanginginig ang tinig. Oo, ligtas ako. Ako'y ligtas na ngayon. Pero sa kaibuturan niya, alam niya, hindi lang ang mga leon ang nagbago, siya rin. Noong umagang iyon, ilang buwan na ang nakalipas nang binuksan niya ang pinto para sa isang leona na desperado at sa anak nitong naghihingalo, pinili niyang suwayin ang bawat panuntunan ng manual ng ranger. Pinili niya ang habag kaysa takot, buhay kaysa pag-iingat, tiwala kaysa likas na pagdududa. At ngayong araw umikot pabalik ang tiwalang yon. Hindi sa salita, hindi sa kilos, kundi sa presensya. Tumingin siya sa mga puno, sa paraan ng pagpasok ng liwanag, sa pagitan ng mga dahon, at naunawaan niya ang isang bagay na hindi matitinag. Ang tiwala ang pinakadelikado at pinakabanal na maiaalay natin sa ligaw. Kung ang kwentong ito ay tumimo sa puso mo, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang like button. Puno ang channel namin ng mga totoong kwento ng di matutumbasang ugnayan sa pagitan ng tao at hayop. Babalik kami sa susunod, dala ang isa na namang hindi mo malilimutang kwento. Maraming salamat sa panonood.